Sa puntong ito, makakaparehan po natin Senador Antonio Trillanes IV. Isa po sa mga senador na batay po mismo kay Secretary Abad ay tumanggap ng pondo mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Senador Trillanes, good morning. Good morning sa inyo, Igan, Ms. Rhea. Ayan. Ay, mababalik kayo sa ilang senador kasi may issue pa ng bribery, no? Na kasunod itong desisyon ng Supreme Court. Linawin po natin, yung mga panahon na yan, May daw 2012, sabi ni Secretary Abad sa datos niya, kasama kayo 50 million daw po, no? Sa inyo ang nakuha nyo sa DAP. Magkano po, ano po bang naalala nyo noong mga araw na yon? Hindi namin alam na kung ano to, na DAP ito, no? Opo, wala pangalan. Walang pangalan yan. Ang sa amin yan, PDAP yan. Kasi normally, nagre-request, nagno-notify yung Finance Committee Chairman sa bawat opisina ng Senador na meron ng pondo ng PDAP. Okay. Bigay nyo na yung listahan ng mga proyekto nyo kung sa eskwelahan yan, ospital, o sa mga munisipyo. So, automatic yan, binibigay lang yan ng mga opisina ng mga senador. Nag-submit. Oo. So, hindi namin alam yung DAP na yan. So, ang alam nyo nung PDAP siya. PDAP siya. Yes. So, nung nalaman nyo na, DAP pala ito. Sinabi nilang yan, last year lang, na nagkaroon ng pangalan yan. At sa amin naman, pagka inallocate mo yan sa iba't ibang proyekto at hindi mo binulsa, hindi yan mali. Senator, may ano ba yan? Siyempre, ang tanong, may paper trail ba kung talagang napunta sa tama? Kasi kung parang napunta sa naman inyo sa po. proyekto, Sa yung sa kanya. inyo mismo, saan nyo po inilagay? Doon pa rin sa ospital, sa eskwelahan, at sa mga iba't ibang infrastructure projects ng mga munisipyo. Lahat yan, ino-audit din ng COA. Yes. It will be treated the same way as PDAP. So, yung sa amin, nakalista yan sa aming website eh. So, wala. Pagka hindi mo kasi binulsa, I don't see anything wrong with it. Transparent. Pwedeng makita ng mga tao kung saan talaga napunta yun. Sabi ho ni dating National Treasury, no, na si Leonor Briones, ngayon nadeklara ng unconstitutional, isoli daw po yung pera, yung mga nakatanggap daw po ng DAP. Anong pananaw nyo rito, Senador? Siguro kung ninakaw mo, pwede isoli talaga yan. Kasi dito naman, subject ngayon sa auditing ng COA, makikita naman yan kung sinong naglagay sa mga bogus na NGO. Ito nga, ito yung mga humaharap sa mga kaso. Pero kung nilagay mo yan sa mga proyektong lehitimo at nakikita yan ang audit ng COA, ay hindi mo dapat isole kasi napangalagaan mo yung pondong pinagkatiwala sa'yo. Yung pagtingin naman ng ilan iga na suhol itong pagbibigay sa inyo. Nung impeachment ho ba, may lumapit ho ba sa'yo na yung boto mo binibili? Hindi ho. Wala hong ganon. Wala lumapit. At saka yung suhol dito, titignan natin yung timing. Ano? Kasi yung suhol, dapat ibibigay yan, i-aalok yan sa'yo bago ka magdidesisyon. Yes. Pero ito, apparently, lumabas mga 6 months after eh. So ano lang ito, parang pinipilit lang i-connecta ng mga taga-oposisyon para madiin nila si Presidente Aquino. Okay. Mga oposisyon, tumanggap din ng DAP, di ba? Ayun na nga ho. Pero ito nga ho, pagdating, nabagin nyo si Pangulong Noynoy, yung culpable violation daw po ng Konstitusyon, although malabo yung sinasabing impeachment process, it's a political process na pagdaanan na ni Senador yun. Ano na ho ang nakikita nating pwedeng liability ng mga otoridad dito? Lalo na sinabi ni Director Ruiz ng DBM, sa Senado ho mismo, no? Lahat ho ng release ng DAP, pirmado ho ng Pangulo natin. Office of the President. So, noong kasing meron pang DAP, yan ang paniniwala ng ating Pangulo at mga opisyal ng executive branch ay ito ay legal. So may presumption of good faith. Ngayon nagdesisyon na yung Supreme Court na bawal yung ginawa nyo, pero hindi sila liable dun sa nakaraan, pero hindi nyo na yung pwedeng gawin muli. So with that, I don't see any impeachable offense doon. Liable siya, o hindi. Wala na ho kayong PDAP. Wala nang DAP. Paano yan? Talagang makakapag-focus na lang kami sa legislation. At sadly, yung mga lumalapit sa atin ng mga kababayan natin ng tulong, you'll have to turn them away. Pero may mga paraan pa rin ho, paano mo ninyo sila marirefer sa mga ospital para hindi pa rin napapabayaan yung mga nangangailangan. May mga panawagan po na baka suspindihin na lang itong sina Senator Revilla at Senator Estrada dahil nga nasa PNP Custodial Center naman sila dahil sa kinakaharap na kasong graft at plunder. Ano pong pagtingin nyo dito? Nakasaad po yan sa plunder law na kailangan pong masuspinde sila by 90 days. So tinitingnan na lang natin yung proseso dyan kung Sandigan Bayan Order ang antay natin to be the basis ng
ng ethics complaint para yung Senado ang magke-carry out nung suspension order na yon. Okay. Senator, maraming salamat sa pagpunta. Good morning po. Maraming salamat. Nakasama po natin, Senador Antonio Trillanes IV.